Samantala, dalawa pang Pinoy ang kumpirmadong nasawi sa paglubog naman ng isang South Korean vessel sa Bering Sea sa Russia. Alamin natin ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Sam Ramirez, mag-uulat via phone patch. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang kauna-unahang Pilipino na nasawi sa lumubog na South Korean fishing vessel sa Bering Sea, malayong silangang bahagi ng Russia. Siya ay kinilalang si Jesse Alovera Londres, 25 years old. Kasalukuyang nasa Carolina 77, isang Russian rescue vessel ang kanyang mga labi. Naabisuhan na ng DFA ang pamilya ni Londres bago pa man nila isiwalat sa media ang impormasyon. Ayon kay Foreign Affairs spokesman Charles Jose, wala pang impormasyon kung paano mapapauwi ang kanyang mga labi sa Pilipinas. Our embassy in Moscow has confirmed that the first Filipino casualty in the sinking of the South Korean-owned fishing vessel Oriong 501. The ATM team that was sent from Moscow, they're now in the region, and a team from the Indonesian embassy also joined them, and they are in discussion with the Russian authorities concerned with the search and rescue, and they are exploring all options on how best what to do with the remains. So this is still under discussion. Isa lamang si Londres sa 11 katawan na na-recover ng search and rescue teams. Kabilang dito ang 6 na Indonesians at 4 na South Koreans. Sa kasalukuyan, nasa 12 na ang death toll, kabilang ang isang South Korean na una nang na-rescue ngunit binawian din ng buhay. Una nang napaulat na may 13 Pilipino ang kasama sa lumubog na fishing vessel, kasama ang 11 South Koreans, 35 Indonesians at isang Russian para sa kabuang bilang na 60. 7 dito ay una nang na-rescue, kasama ang 3 Pinoy survivors. May 41 crew members pa ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad, kabilang na ang 9 na Pinoy. Samantala, sinabi ni Jose na nakapiling na ni Micol Sabay, isa sa mga Pinoy survivors ang kanyang pamilya. One of the rescued Filipino crew member, Micol Sabay, and I would like to further inform that he was already able to speak to his family in the Philippines. Dagdag pa ni Jose, nananatiling positibo ang mga otoridad na mahahanap nila ang 41 crew members kahit pa manipis na lang ang tsansa dahil sa masungit na panahon.